Matagal na rin akong flight attendant. 17 years na. At gaya ng ibang crew, marami na kaming mga kababalaghan na na-experience. Lalo na sa mga layover hotels o mismo sa eroplano. Gagawin kong simple ang kwento ko para mas maintindihan ng lahat. Nangyari ito during a long-haul flight. Katatapos lang ng food and beverage service sa cabin. Kaya pinatay na ang ilaw para makapagpahinga na ang mga pasahero. Panahon na rin yon para makakain kami saglit at makaupo sa jump seat. Pumunta ako sa likod ng eroplano para kamustahin ang crew at pasahero. Isa sa mga kasama ko, medyo namumugpo ang mata at bigla na lang nagsabi, "Can I talk to you? Personal." Sabi ko, "Sure, of course." Pero paglapit ko sa kanya, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Mabigat ang hangin. Parang may bumalot na mainit na usok sa paligid namin. Kahit kaming dalawa lang naman ang tao sa gali. Umupo ako. Sa totoo lang, para na akong masusuka. Pero nad-decide akong makinig. Kasi obvious na may dinadala si girl. Halos maiyak na siya habang nagkukwento. Galing daw siya sa isang African country kasama ang pamilya niya. Nagbakasyon sila. Sa tabi-tabi lang sila bumili ng souvenirs, yung mga mura sa roadside stalls. Typical na ginagawa rin namin yon pag layover, di ba? Yung iba, bumibili ng ref magnet, keychain o snow globe. Pero siya, nakabili siya ng isang maliit na statwa. Unique daw at maganda ang pagkakagawa, kaya nilagay niya ito sa shelf ng TV nila, kasama ng iba pa niyang travel souvenirs. After ng trip, nagpa-party siya sa bahay. May mga bisita siyang kaibigan, including isang African friend. Nang mapansin daw nung kaibigan niya yung statwa, bigla bago ang mukha nito, nataranta. "Throw it away, now." Nung tinanong niya kung bakit, dun lang niya nalaman. Ang statwang yun daw ay ginagamit sa ritual ng itim na mahika. Hindi basta decor, may targa raw iyon. Matapos ang party, nilagay niya ito sa trash bag kasama ng mga basura. Pero simula noon, ilang beses na siyang nagtangkang itapon yon. Pero lagi siyang pinipigilan ng mga pangyayari. Una, paglabas niya ng bahay, biglang mapupunit ang trash bag at magsasayawan sa sahig ang mga basura. Maliban sa statwa. Parang may sariling isip. Ilang beses din siyang humiling sa iba na itapon ito. Pero biglang may emergency o may bisitang darating bago ito maalis. Ang malala, simula raw nung dinala niya sa bahay, yung statwa, gabi-gabi na siyang binabangungot. Hindi siya makatulog ng maayos. Palagi raw siyang napapanaginipan ng statwa. Minsan parang gumagalaw, minsan parang nakatingin lang. Habang ikinukwento niya lahat yun, lumalalim ang sakit ng ulo ko. Nahihilo na ako. Para akong nababalot sa kung anong hindi ko maipaliwanag. Tahimik akong nagdasal habang nakaupo at nagpatuloy lang ako sa pakikinig. Pag-alis ko sa gali at lumayo sa kanya, unti-unting nawala ang bigat at hilo. Doon ko lang napagtanto, may dala siyang hindi lang basta kwento. Sabi niya, magpapapunta raw siya ng pari para basbasan ang bahay at tuluyang mapalayas ang anuman ang nasa loob. Wala rin akong ibang nagawa kundi makinig at pakalmahin siya. First time kong makaramdam ng ganon sa buong karir ko. Lesson learned, maging maingat tayo sa pag-uwi ng mga bagay mula sa lugar na hindi natin kilala. Hindi porket maganda at unique ay safe na agad. Mabuting itanong kung para saan talaga ang bagay. Baka ang souvenir may kwento ng dilim. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.